Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang paksa natin ay isang pagsamba na tinatawag na syukr, pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin mga kapatid na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang siya ay nagsasagawa ng qiyam o nagdarasal, ay halos namamagana ang kanyang mga paa. Nanginginig na ang kanyang mga paa at pinagsasabihan nila siya o may nagsasabi sa kanya, sa mga salaysay, si Aisha o sa iba pang mga sahaba, na bakit niya ginagawa sa sobrang tagal ng kanyang pagtayo sa pagdarasal, pagkiyam, samantala pinatawad naman ng Allah ang kanyang mga nauna at mga huling kasalanan. Tingnan ninyo mga kapatid, nagsasagawa siya ng qiyam, ang tagal, nagdarasal ang tagal, namamagana at nanginginig na ang kanyang mga paa. Pero hindi pa rin siya tumitigil, patuloy pa rin siya. Bakit niya ginagawa na samantala pinatawad naman ng Allah ang kanyang mga nauna at mga huling kasalanan? Mga hindi pa nagawa. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Hindi na ba ako maging marapat na alipin na nagpapasalamat? Nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang yung pagsasagawa natin ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw, kundi kinakailangan din natin ang pagpapasalamat sa Allah sa mga biyaya na ibinigay niya sa atin. Biyaya sa pamagitan ng ating mga pamilya, biyaya sa pamagitan ng ating mga trabaho, biyaya sa pamagitan ng ating mga kaibigan. Biruin natin na mayroon tayong mga kaibigan na mga matutuwid, mga mabubuting tao, mga nagdarasal, mga nag-aaral, mga nagbabasa ng banal na Quran. Kahit sabihin man natin na may minsan may mga pagkakamali, pero malaking biyaya na nagkaroon tayo ng mga kaibigan na nasa pananampalatayang Islam. Kung titingnan natin, balikan natin yung mga panahon na ang mga kaibigan natin ay walang ginagawa kundi labag sa pananampalatayang Islam. Nagiinuman, nagsusugal, nambababae, o kung ano-ano ang mga ginagawa. Alhamdulillah, biyaya ng Allah. So kinakailangan natin din ito sabayan ng ibig sabihin pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin na sa pamagitan ng talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mga tao na nagpapasalamat at mayroong mga tao na hindi nagpapasalamat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna hadaynahu as-sabila imma shakira wa imma kafura. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao mula sa similya ng lalaki, similya ng babae. Nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng batas ng syariah. Batas sa pananampalatayang Islam na dapat natin itong sundin. At nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng paningin, pakikinig, pagsasalita, upang sa gayon ay magiging instrumento na may sa katuparan natin. Magagamit natin ito. Pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna hadaynahu as-sabila. Katotohanan na kami, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginabayan namin siya, yung tao na nilikha ng Allah, ng landas
ginabayan ng landas, imma syakira wa imma kafura. Subalit maging nagpapasalamat o hindi nagpapasalamat. Dalawang klase, nandyan yung patnubay, nandyan yung matuwid na landas, pero dalawang klase. Mayroong tumatahak sa matuwid na landas, nagpapasalamat, mayroon namang hindi tumatahak sa matuwid na landas at hindi nagpapasalamat. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa isa pang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. At kakarampot lamang, sabi ng Allah, mula sa aking mga lipin, na sila ay nagpapasalamat. Kakarampot lamang, kukunti sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na binibigyan ng panahon ang pagpapasalamat doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalasan at pag mayroong dumating sa atin ng mga biyaya sa pamagitan ng ating pamilya, biyaya sa pamagitan ng ating mga trabaho, biyaya sa pamagitan ng ating mga kaibigan, hindi natin napapansin yung pagpapasalamat. Madalas nga ang lagi nating nakikita yung mga kamalian, pero yung mga kabutihan na hindi natin gaano napapansin ito. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Kakarampot lamang o kukunti lamang sa aking mga lipin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na binibigyan niya ng tugon, binibigyan niya ng pansin ang pagpapasalamat. Pag mayroon tayong trabaho, magandang ating trabaho, mayroon tayong pamilya, magandang ating pamilya, maayos ang ating pamilya, mayroon tayong mga kaibigan, mga mabubuting mga kaibigan, ay hindi natin napapansin yun. Pero pag nawalan tayo ng trabaho, saka natin napapansin yung biyaya ng Allah. Pag nagkagulo ang ating pamilya, saka natin napapansin yung biyaya ng Allah. Marami palang mga biyaya. Pag nagkagulo ang mga kaibigan, saka natin napapansin yung biyaya ng Allah. Huwag na natin hintayin na masira yung pamilya. Huwag na natin hintayin na masira yung pangkabuhayan, yung trabaho. Huwag na natin hintayin na masira yung kaibigan, kundi kinakailangan natin, lagi natin gabayan ito o sabayan ng ibig sabihin pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Kakarampot lamang, kukunti lamang, sabi ng Allah, sa aking mga alipin na ibig sabihin ay nagpapasalamat. Binibigyan niya ng tugon ang ibig sabihin ay pagpapasalamat doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maayos ang iyong pamilya, nagpapasalamat ka ba sa Allah? Parang wala lang. Meron kang magandang trabaho, meron kang trabaho, nagkakasahod ka, nagpapasalamat ka ba sa Allah? Parang wala lang. Ni pagbibigay ng kakarampot na kawanggawa o isang tubig man lamang o isang maliit na pwede natin sabihin na pagkain, pero wala. Kasi kabilang sa pagpapasalamat, magbahagi ka o kaya magbigay ka ng ibig sabihin bilang kawanggawa kahit na ito ay maliit. Huwag mong maliitin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kabilang sa masasabi natin na tunay na pamaraan ng pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung laging magdudua, laging mananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi mong iisipin na ito ay malaking biyaya ng Allah. Ang pamilya mo malaking biyaya ng Allah. Ang trabaho mo malaking biyaya ng Allah. Ang mga kaibigan mo malaking biyaya ng Allah. Ang mga ustaz mo malaking biyaya ng Allah. Ang mga pagkakataon nito na malaking biyaya ng Allah. Lagi mo itong iisipin na malaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Tapos ibabahagi mo yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba. Huwag mong tingnan yung mataas sa iyo. Minsan kasi diyan tayo sumasablay kasi kinukumpara natin yung sarili natin doon sa mas mataas sa atin. Pagdating sa ibig sabihin, halimbawa sa trabaho, halimbawa sa sahod, kinukumpara natin yung sarili natin doon sa iba. Lagi natin nakikita yung mas mataas sa atin. Pag yun ang lagi nating tinitingnan, malaki ang sahod, may posisyon, bakit siya ganun? Ibig sabihin, doon tayo bumabagsak. Doon tayo bumabagsak sa tamang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang advice sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maging wagas
genuine ang ating pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, unzuru ila man huwa asfala minkum. Tingnan ninyo yung tao na mas mababa sa inyo. Sa sahod, sa trabaho, sa posisyon, anumang bagay. Tingnan ninyo, sabi ng propeta, unzuru ila man huwa asfala minkum. Tingnan ninyo ang sino mang tao na mas mababa sa inyo. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. At huwag ninyong tingnan ang sino mang tao na mas mataas sa inyo. Mas malaki ang sahod, mas magandang kanyang katayuan, o kaya ay mayroong posisyon. Huwag yun ang tingnan ninyo. Kinukumpara mo kasi yung sarili mo eh. Kinukumpara mo yung sarili mo. Lagi kang nakatingala sa taas eh. Hindi ka na matatapos niyan. Pag doon ka tumingin sa taas, dito ka tumingin sa baba. Kalagi kang nagpapakumbaba. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ibig sabihin nito, sabi ng propeta, katotohanan, kapag ang tiningnan ninyo ay yung nasa ibaba ninyo, ajdaru. Ibig sabihin ng mga pantas, ahak, ito yung wasto, ito yung nararapat, na ang titingnan yung nasa ibaba. Allah tazdaru, upang hindi ninyo hamakin, hindi ninyo mamaliitin, ni'matallahi alaikum, ang biyaya sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi natin masyado napapansin yung biyaya sa atin ng Allah kasi lagi natin tinitingnan yung nasa taas, nasa mataas. Samantala, napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag tinignan natin yung nasa ibaba, doon natin mararamdaman, alhamdulillah. Doon tayo magkakaroon ng wagas, wasto, genuine na pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nakikita natin yung biyaya. Nararamdaman natin, napapansin natin yung biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maraming mga tao na minsan ay lagi nang napapahamak, lagi nang nalilihis, lagi nang nawawala kasi ang tinitingnan niya yung mas mataas. Ang tinitingnan niya yung mas malaki. Ang tinitingnan niya yung mas maginhawa. Dapat ang titingnan natin, ibig sabihin, yung mas mababa sa atin. Pagdating sa trabaho, pagdating sa sahod, pagdating sa anumang katayuan, ang titingnan natin yung mas mababa sa atin para maramdaman natin ng wagas, wasto, ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pero pagdating naman sa pangarap, tinuruan tayo ng propeta na kung mangarap tayo, ay dapat mataas ang ating pangarap. Hindi naman mainam na ang titingnan natin yung mas mababa, yung mga tao walang pangarap, para mananatili ka na dyan na wala kang pangarap. Ang titingnan natin naman yung mataas, kasi pangarap natin na matuto sa pananampalatayang Islam. Pangarap natin na mabasa ang banal na Quran ng tama. Ganun mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating kalilimutan ang pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng ating pasasalamat sa Kanya. Tingnan natin palagi ang mas mababa sa atin, huwag nating tingnan ang mas mataas sa atin upang sa gayon ay kapag ang tiningnan natin ay ang mga taong mas mababa sa atin, mararamdaman natin ang mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.